Good day, everyone. So, before we start, I would like to introduce myself. My name is Margaret Faikmani, and I'm taking psychology. I'm on my third year journey. That's why I'm gonna talk about psychology. I won't make it longer. Let's proceed to our first topic, the introduction to abnormal psychology. When we say introduction, we will start on the basic information. And the word abnormal, siguro ang iba sa inyo kapag naririnig ang word na abnormal ay mapapaisip talaga. Abnormal, beyond normal kung saan kulang o sobra. We have a lot of situations, circumstances, people, things, or any kind of being na masasabi natin na normal lang na nag-exist. But sometimes we misjudge. Paano nga ba natin madadefine ng isang bagay o pangyayari na normal o beyond normal? Normal behavior refers to actions, thoughts, or feelings that are, first, typical or expected in a given culture or society. Kung saan ka kabilang o kung saan ka namulat, yun ang magiging standard sa paligid mo. When we say standard, ito yung basihan kung tama sa mali, kulang sa sobra. Kung ang environment mo ay nagsasabi na dapat makihalubilo ka tuwing may okasyon at hindi puro iwas o nagtatago, we should do that or else we will misjudge. Kung expected sa society mo na gumagalang dapat sa matatanda, dapat gawin mo o ipakita mo ng maayos. Kung ang normal sa paligid mo ay nagmamahalan, nagbibigayan o nagdadamayan, we should act on that to behave as what our society needed. Second, appropriate to the situation. Kung nasa school ka, dapat nakasuot ka ng casual o uniform dahil estudyante ka o guro. Kung nag-uusap kayo between with your classmates, you should know how to take your turn in the conversation and also you know how to use appropriate words according to the topic. If you are commanded to stay straight, then you should. Kung nasa isang social gatherings ka, dapat marunong kang mag-observe at mag-adapt sa mga nangyayari. Third, allow a person to function well in daily life. So ayan, kaya mo mag-function, kumain, maligo, matulog, maglinis, makinig o magsalita. Basic actions na everyday natin ginagawa. Marami tayong ginagawa araw-araw na hindi natin nare-realize na araw-araw na natin ginagawa kasi nga common na yon at basic action natin yon para mabuhay sa araw-araw. Kapag nakakagalaw ka ng maayos, nakakapag-react ng walang nadidisgrasya, o nakakapagpasaya ka ng ibang tao, you are functioning well. So, congrats kung nagagawa mo yan. And fourth, flexible and adaptable. Kapag may mga bagay na hindi tumutugma sa plano mo, kaya mong magawa ng paraan. Kapag may problema ka, nakakaisip ka ng solusyon. Kapag nagbago ang environment mo, kaya mong makisabay at makihalubilo. Kaya mong bilisan at habulin ang deadline kasi flexible kang tao. At kaya mong babaan at kaya mong tumahimik kapag sinabi ng parents mo na tumahimik ka dahil kailangan ng katahimikan ng kapatid mo. Alam mo ang normal kapag alam mo sa sarili mong normal ka, di ba? Kapag hindi mo kine-question sarili mo kung naka-align ka pa ba sa tama. Actually, wala namang tama o mali sa normal. Lahat tayo nagkakamali. We are human and it's okay to have mistakes. Normal ka kapag masaya ka. Normal ka kapag nagagalit ka. Nagtatampo o nasasaktan. Normal ka kapag lahat ng pangit na pakiramdam ay kaya mong makontrol at ibagay sa nangyayari sa sarili mo at sa paligid mo. So, how do we know it's abnormal? So, ito na. Paano ba sinasabi kapag abnormal ang isang tao? Dahil ba palagi siyang galit? Mainitin ang ulo? Hindi gumagawa ng projects? Hindi ngumingiti? Laging sakit sa ulo?
Malay natin, may pinagdadaanan lang at panandalian lang na reaksyon ang nakikita mo. How do we know it's abnormal? Psychologists don't just guess. They use specific criteria to decide if a behavior can be considered abnormal. Take note of that. First is deviance, second distress, dysfunction, and danger. So, isa-isahin natin sila. Hindi basta-basta sinasabi lang na may abnormal sa isang tao. May basihan lahat at kailangang present ang mga ito para makategorize mo siya o matulungan mo kung busilak ang puso mo. Sana, no? So, first is deviance. Behavior that differs from cultural norms. Just like what I said a while ago. Kapag nakikitaan ka ng pag-uugali o galaw na hindi naman normal na ginagawa sa environment mo, masasabihan kang may mali. Halimbawa, hindi normal na may naririnig ka kahit na proven and tested na wala naman talagang ingay o something na pinagmumulan ng akala mo. Hindi normal na may nakikita kang katabi ng katabi mo ngayon kahit tinatanong mo na sila o tinanong mo na sila at ang sagot nila ay wala naman. Hindi normal na magsuot ka ng bikini outfit sa school dahil gusto mo lang. Hindi normal na mag-baby talk ka kapag professional kausap mo. Hindi normal na sumayaw ka sa loob ng simbahan kapag nagsasalita si Father. Hindi normal na patayin mo ang alaga mong aso dahil gusto mo lang. Deviance o pagkakaiba mo sa karamihan. Kapag alam mo sa sarili mo na wala ka ng katulad na tila ba pinagtatawanan ka na o kinakatakutan ka na marahil may mali sa'yo. Pangalawa ay ang distress. Causes personal suffering or emotional pain. Once na ma-realize mo na may kakaiba sa'yo at nagkakos na ito ng depression or anxiety, masyado ka ng lubog at di ka na maka-adjust sa nangyayari. Di ka na makatulog sa kakaisip, di ka na makapag-isip ng maayos dahil puro na lang negatibo laman ang utak mo. Puro na lang pagkalito at anong ang nasa isip mo. Occupied na yung mindset mo para makapag-function ka ng maayos. So, yun yung distress. Occupied na yung mindset mo para makapag-function ka ng maayos. Third is dysfunction. Interferes with daily life or relationship. Kapag stress ka na, depressed ka na, di ka na nakakagalaw ng maayos. Di mo na nagagampan ang mga activities mo sa school. Di ka na nakakapag-work. Di ka na makakain. Kahit simpleng pagsuklay, tamad na tamad ka na. Kahit paliligo, ini-skip mo na. Kahit pag-inom ng tubig, tinatamad ka na. Di ka na makabuo ng maayos na relationship dahil di mo na alam mag-function ng maayos. Kung paano mag-effort, kung paano kumilos ng bagay sa nangyayari. Napapabayaan mo na mag-ayos sa katawan at nakakalimutan mo ng alagaan ang mga anak mo. And fourth is danger. So ito na yung last stage, kumbaga para masabi na may mali na talaga. Hindi na to tama. Kailangan mo rin ng tulong ng iba or medical concern. Kapag naiisip mo na nasaktan ang sarili mo o tapusin ang sarili mo para matigil lahat ng problema at pagsasuffer mo, oops, wag yon, masama yon. Kapag nakikita mo na ang ibang tao ay trigger na sila sa buhay mo, ay sasaktan mo sila. Kapag di ka na papakisamahan dahil nag-overreact ka na sa nangyayari, ni hindi ka na malapitan. Kapag sobra na ng sobra yung pinapakita mo. Kapag grabe na ang pananalita mo na pati mga mahal mo sa buhay ay hindi ka na makayanang makausap dahil grabe na o sobra na ang sakit na dulot mo. Next naman is, pag-usapan naman natin, what is the causes of mental disorders? Lahat ng mga nangyayari sa paligid natin, hindi pwede isa lang ang dahilan. Magkaugnay ang posibleng dahilan na nagdudulot ng isang abnormalities. Kaya hindi natin pwedeng sisihin ang environment. Hindi natin pwedeng sisihin ang parents natin.
Hindi natin pwedeng sisihin ang mga doktor, syempre. Tandaan natin, it's almost never just one thing. It's usually a mix. What causes mental disorders? It's almost never just one thing, it's usually a mix. The three parts is biology, psychology, and the social culture. First is the biology. So, we're gonna talk about diathesis stress model. So ano nga ba ito? Dalawang salita. Diathesis, which means biologically inherited or psychological weakness or social vulnerabilities na maaaring nararanasan mo nung bata ka na hindi na nabigyan ng pansin. And stress, diathesis stress, triggering life events or situations. So sa madaling salita, meron talaga tayong sinasabing kahinaan sa sarili natin. Kahit sabihin mo pang malakas ka, may lambot ka at pusang maman ka, tandaan mo yun, na kapag nasabayan o na-trigger ng isang pangyayari, maaaring maging dahilan para lumabas yung emotions na tinatago na di mo ma-imagine in your whole life na nilalagi mo dito sa mundo na posible pala to. Halimbawa, malakas chance mo na magkaroon ka ng depression kasi based sa family tree mo, malakas ang ganitong sitwasyon. So ngayon, nag-pray kayo ng BF mo, GF mo. Grabe impact sa'yo. Yung dating energy mo, biglang bumaba. And so ito na, dito na trigger yung depression na nakakubli lang. Pero dahil nakalabit at na-turn on, lalabas na siya. Tandaan, kahit anong iwas natin, kung hindi natin alam ang coping mechanism natin sa mga bagay na nangyayari sa atin, ma-turn on ang dapat hindi ma-turn on. Importante na ma-address agad to aware ka sa mga nangyayari sa'yo. Huwag mo lang bantayan kung may history ba ito sa family mo. Why not bantayan mo rin ang mga nangyayari sa paligid mo? Baka nakukuha mo to sa mga experience mo, nakala mo tapos na, yun pala, nag-iintay lang ng pansin mo. So now we're gonna talk about genes, environment, correlation model. It means genes and environment, we will categorize it. First is passive correlation. When we say passive, our parents or guardian give us both the genes and environment. For example, if your parents is into music, they will make you love music. I-enroll ka sa isang music lesson or bibilhan ka ng iba't ibang instrument para maging happy ka, maging happy sila. Minana mo na ang pagiging musician sa kanila, binigyan ka pa nila ng environment kung saan may spoiled ka. Saan ka pa, diba? Mas okay to. Diba? Next is evocative correlation. Ito yung pag-uugali na taglay mo kung saan nai-impluwensyahan mo ang ibang tao. Halimbawa, kung masiyahin ka at cheerful, at ito ang pag-uugali mo sa loob at labas ng bahay, magiging positive din response sa'yo ng ibang tao. Siguro naman naranasan mo yung feeling na kapag talkative ka in a way to make friendly conversation, and na-realize ng kausap mo na ay ayos to, she or he will respond to you, same of what you did. Diba? Kumbaga, isang nakakahawa ang pagiging positibo mong tao. Pero kung ang ugali mo na maisalungar, pasungit ka o mataray, mostly, ang mga tao nasa paligid mo ay ayawan ka din, pusungitan ka din, or worst, kung masama intention mo, baka ibalik pa nila sa'yo. Last is active correlation or tinatawag nating niche picking. Kung mahilig ka sa mga challenges o masyado kang high energy, and masyado ka energetic, marahil sasalihin mo yung mga sports or adventure. Kung tahimik ka naman, hahanapin mo yung mga environment na tahimik. Kung proud ka at may self-determination ka, sali ka sa mga pageant. Kung mahilig kang makipaglaban or makilaban sa mga quiz bee or competition, sasali ka sa mga school competition. Kung mahilig ka o into dancing ka, sasalihin mo yung mga dance sports. Everything na talent mo, kung alam mo sa sarili mo na iyon ka masaya, yun ang inahanap mo, hanapin mo yun.
Kaya nga sinasabing niche picking. Actively seek environments that align with their innate genetic traits and characteristics. And next naman natin ang next cause naman natin is mind and thoughts. Psychological. Kapag, kapag sinabi natin psychological, this view focuses on how the mind and experiences affect abnormal behavior, not just the brain or genes. Ito naman ay based sa experiences natin. Una na dito ay si Ivan Pavlov. Kilala mo ba siya? Sila naman yung pinagmulan o nakaalam ng classical conditioning, which is sinasabi na learn by association. Let me tell you a story about this experiment. So, aware naman tayo, di ba, na ang mga aso ay naglalaway basta makita o maamoy nilang pagkain, di ba? So, dito, si Pavlov nagkaroon siya ng interest na what if subukan ng ibang bagay para matry o malaman kung maa-adapt o magre-respond ang aso kapag may sinabay siyang tunog. Ang una, pinakita niya muna ang pagkain, pwede naglaway ang aso. Pangalawa naman, pinatunog niya ang bell pero walang pagkain siyang pinakita. So, hindi nag-response yung aso, hindi siya naglaway kasi wala siya nakitang pagkain. Next, pinatunog niya ang bell kasabay nung pagkain. May pinakita siyang pagkain. Kumbaga, sinama niya ang bell na tunog habang nakaredy na ang pagkain para sa aso. At ang panghuli, every time na may bell, naglalaway na ang aso kasi kudat yun para makakain siya. Si nanay ay ginawa niya ito ng maraming beses para masanay ang aso na through bell, darating ang pagkain. Kaya every time na may bell, may pagkain man o wala, naglalaway na ang aso. So next is si B.F. Skinner. Sa kanya naman ay ang operant conditioning. So ano nga ba ito? Ang reward o ito yung reward and punishment. Dito daw tayo natututo na mas ipagpatuloy ang sa tingin natin ay tama at tigilan ang sa tingin natin ay mali. Halimbawa, nakakakuha ka ng mataas na marka sa school. Tapos, nalaman to ng parents mo. Kaya sinabihan ka na kapag lagi kang makakakuha ng mataas na marka, madadagdagan baon mo. Nare-reinforce ng magulang mo ang ugali mo bilang anak para maging masipag ka sa pag-aaral. Kapag masipag ka sa gawaing bahay at lagi mong inuuna to bago maglaro sa labas, pwedeng sabihin sa'yo ng parents mo na bukas, i-enjoy mo ang buong araw sa labas dahil very good ka naman for the whole week. Iisipin ng bata na nakakatanggap siya ng reward every time na tama at maayos ang nagagawa niya. Next naman, ang punishment. Halimbawa, kapag pilyo kang bata, nambubuli ka, marahil pwede kang agawan ng phone ng parents mo. Ban ka ng 1 linggo, bawal lumabas dahil pasaway ka. Punishment, pinaparusahan ka ng parents mo para ma-reduce yung maling gawa mo. Another example is, kapag sobra-sobra ka ng gastos, o magastos kang bata, dahil di mo kailangan, binibili mo kasi gusto mo lang. Kaya ngayon, babawasan ng parents mo, baon mo para matuto kang magtipid. Mas pabor sa atin ang reward, diba? Kasi masarap sa feeling. Dito natututo ang mga tao at nakakabuo ng experiences para sa susunod, alam na nila ang gagawin nila. Next naman ay learned helplessness kay Martin Seligman. From the word helplessness kay Martin Seligman. Again, kay Martin Seligman, nawawalan na lang ng gana ang tao na humanap ng ibang way para masolusyonan ang problema. Para bang ang bilis-bilis na lang bitawan dahil wala lang maisip. Ganun lang. Dahil sa paulit-ulit na nangyayari at paulit-ulit na wala namang control, iisipin na lang nila na hayaan na lang to, lilipas din to. Halimbawa, may exam ka kinabukasan tapos hindi ka nag-aral kasi tataka ka sa isip mo na kahit mag-aral ka naman, wala namang nangyayari, bagsak pa din kaya ang gagawin mo, matutulog ka na lang.
Laban. Lalaban ka bukas kahit wala ka naman dalang bala. Ayun yun, wala kang ibang choice kundi bahala na si Batman. Next is Social Learning by Albert Bandura. This learning is talk about when we're learning, when we observe, we will learn, right? When we observe, we will learn. For example, if you noticed that someone get hurt and burned when they touch the hot plate, maybe you will not touch it because you saw it already that you may be hurt. Diba? Halimbawa, hindi na pinag-exam ng prokto ng estudyante kapag nalilate. Marahil, di ka din magpapalit kahit may gagawin ka. Sisikapin mong huwag malate kasi ayaw mong maranasan ang ganun pangyayari. We learn through observation. We don't need to experience or just to know what is right and wrong. We just need to observe and feel it. Lahat naman ng tao natututo sa ibang tao, right? And that is social learning. Pasok ka na dyan, diba? And last is paired learning by Martin Seligman. So, ano nga ba ito? Ang prepared learning ay yung kaalaman na natin. Basic learning na galing sa pinanggalingan natin. Know that we are came from our ancestors and through evolution, different methods and traditions was passed. In other words, our brain are ready to learn some association fostered, especially those that help our ancestors stay safe. People can easily develop a fear of snakes, spiders, or heights, even if they never had a bad experience with them. But it's harder to develop a fear of things like flowers, shoes, or chairs because those things never pose danger in human history. So our brains are prepared to quickly learn first related to survival threats. Sa madaling salita, hindi naman agad-agad na pinanganak ka na alam mo na talaga. Kumbaga ay madali mo na lang maa-adapt, prepared ka na kasi likas na tayong handa sa ganung klaseng pagkatuto. Kumbaga, pinanganak kang walang ipin, di ba? I mean, oo, wala literally, pero later on, lalabas naman sila at magkakaroon ka ng ipin dahil likas sa atin ng mga tao na magkaroon ng mga ngipin. Get it? So now, let's proceed to cost T, which is social and culture. Persons' behavior, emotions, and mental health are greatly influenced by social environment, people around them, and culture, values, beliefs, and traditions. In short, how we think, feel, and act is shaped by the society we belong to. The culture, let me explain my culture. I won't explain the general, but in my experiences, you will know how my culture influenced me. So I was born and raised in Romblon, Sibale specifically. So sa amin kasi nung time ko, hindi na ganun kalakas yung paniniwala sa evil spirit dahil ngayon naman may medical field na para asahan pero may ilan pa din na naniniwala. So naniniwala kami na may kulam. Alam niyo naman di ba ang kulam? Tapos naniniwala din kami sa sapi, aswang, maligno, white lady at marami pa. May manananggal pa nga eh. So, ganito ang belief namin. Minsan, dito sa amin, nagbe-base kami kung bakit nagkakasakit ang isang tao. Dito kami nagbe-base. Halimbawa sa kulam. Kapag napag-interesan ka, marahil may galit sa iyong ang kulam o pwede din naman na, kumbaga ang paniniwala namin na sa kulam, pwede naman na may sakit lang talaga ang tao, di lang nagpa-check up o nagpatingin sa doktor dahil kulang sa pinansyal. O diba, till now, our beliefs ay makapangyarihan pa din kahit na present na at modern na ngayon na nag-uuspugan na ang malalaki at magagaling na ospital. Next is gender. Society often expect men to be strong and hide emotions. They may avoid seeking help. Naalala ko yung friend ko, every time na may problem siya, nag-share naman siya, pero yung parang pahapyaw lang baga, gusto kong malaman since gusto kong makatulong. Kaya ang gagawin ko, lapitan ko siya, i-distract ko siya,
Or di kaya hahanap ako ng way para mapunta kami sa part na makakapagkwento siya sa akin kasi gusto ko siyang tulungan. Pero siguro talaga likas sa mga lalaki na alam mo yun, parang lakas-lakas sila. Kaya na nila yun. So anyway, let's continue to women. Women are often expected to be caring and emotionally sensitive. They may feel guilt or pressure. They may feel guilt or pressure to please others. Next is people who identify as LGBTQ+ may face discrimination or rejection leading to anxiety, stress, or depression. O diba? Kita nyo na kahit sa gender, pwede din maging reason para mag-trigger yung tinatago nyong kahinaan. What I mean is, there's expectation in society. It can lead to worse because they define us. Next is social environment. The social environment means the people, relationships, and social conditions that surround a person, like family, friends, school, work, and community. Your social environment can either be protective, helps you stay mentally healthy, or risky, increases your vulnerability to mental disorders. So, saan nga ba nabibilang ang social environment mo? Subukan mong pansinin at huwag hayaan lang dumaan. I-appreciate mo kung productive environment mo at iwasan mo naman kung harmful siya for yourself. Kung mga kaibigan mo ay may masasamang gawain kung nagdodroga, umiinom, kung ano-ano pang negatibong gawain, hayaan mo sila, lumayo ka na para masave mo sarili mo. Pero kung magkasama-sama lang naman kayo for project purposes, pag-aaral lang, trabaho lang, at kwentuhan, yun ang mas okay. Iwasan mo na ang dapat iwasan kasi sabi ko nga, once na matrigger yung vulnerability sides mo, once na ma-turn on yan, asahan mo na magkakaroon ka ng problema.